Ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Kaya tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala at medyo hindi ka panipaniwala. Kong, para po sa inyo, itong first impeachment complaint laban kay PBBM, is it true or a trap? Alam mo, ayoko namang magsalita ng hindi maganda dito kay Attorney Andre De Jesus at saka kay Congressman Nisay. Pero nabahala ako nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint sa initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, well, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Kaya tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala at medyo hindi ka panipaniwala. Pero bagamat ganun, hindi ko yan tinitingnan na problema para sa akin, dahil nga katulad na banggit ko, yung impeachment case ni VP Inday Sara, dinefine na ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, oo, political yan, legal yan, pero dapat respetuhin natin ang saligang batas. Ang esensya na sinasabi ng mga provision ng saligang batas, kung ano yung spirit of the provision, kung ano yung gusto niyang talakayin nung provision na to, na yung impeachment, totohanan. Yung impeachment, bigyan natin ng tamang proseso, yung constitutionally mandated process. Huwag nating babuyin dahil ito'y sagrado. Sa ligang batas natin to at impeachment ng isang elected official. May parusa po bang ganun, Kong Mike, kung talagang sinadya para maging failure yung impeachment, para hindi na siya ma-impeach within the next 1 year? Mahirap kasi Admar patunayan yung ganun, di ba? Na sabihin natin na hindi, ano ka naman para ano tawag do? Tanim ka naman tinanim ka diyan para ikaw ang mag-impeach. Napakahirap naman mag-question ng motibasyon. Yun lang nga, naisip ko lang din nung nabanggit kagad ni Congressman Erice, siya kagad nang nagsalita. Bakit naman nga ito yung abogado parang hindi maganda? Opo. Doon naman po sa pagtanggap, wala po bang sir, wala po bang kailan pwedeng tanggapin yung impeachment, hindi pwedeng tanggapin yung impeachment kasi sabi mo nga 26 pa, January mag-uumpisa yung balik session sila. So kahit anong araw po ay pwede sila, kahit nakareses sila, pwedeng maghain po ng reklamo. Well, pwede naman i-file na natin yan even before the first session day. Pero yun nga Admar, kung titingnan ko yung naging bilang batay dun sa saligang batas, kahit na nga 27, 28 ka mag-file January 26, 27, 28 Pero para maging safe na lang, sige na, gawin na natin before para lahat tayo on the first day, pasok tayo doon sa unang araw, session day, na nakapag-file ng impeachment. Dahil nga sa takot din ng marami, kasi katulad nung Advan, MJ, maganda tong dahil yung kay Pangulong Estrada nung impeachment na yon, nung una i-final yun, may endorsement. Hindi pinag-usapan sa committee ng mga matagal din, siguro umabot ng 1 buwan. Pagkatapos, nagkaroon na lang ng individual kasi dalawa ang proseso ng impeachment. Number 1, papasok yan sa komite, pag-uusapan. Pwede nga ang komite talunin, no? Sabihin ng komite, hindi, wala yan. Pagdating ng plenaryo, pag nagkaroon ng 1/3 votes, impeach na ang presidente. Ang pangalawang proseso, which ginawa nila kay Inday Sara, pinapirma na nila yung mga tao, ito na yung complaint, at umabot ata sa 250 na mga complainants. Ang kailangan na requirement, if I'm not mistaken, is about 120 signatories. Tapos, nung pinirma na nila yon, inakit na sa Senado. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng ganun.
Kailangan bigyan nyo ng pagkakataon yung tao na idepensa yung sarili niya at ipaliwanag niya ano yung charges of impeachment. Kaya kung babalikan mo yung kay Erap Estrada sa kasalukuyan ngayon, mali ang naging proseso namin. Kung palang pumunta si Pangulong Estrada sa Supreme Court, sinabi niya, teka lang, in-impeach nila ako, hindi ako nakapagsalita, hindi ako nakapagdepensa sa sarili ko. Maaring iba naging desisyon ng Korte Suprema. So talagang yung nangyari kay VP Inday Sara na nagkaroon ng mga petisyon sa Supreme Court, nagkaroon ng mga paglilinaw, napakaganda ngayon ng sinabi nila na talagang, oo, sige, politika yan, sige, may mga legal na batayan, pero higit sa lahat, yung proseso ng ating saligang batas, sundan natin. Natanong ko po yun, sir, kasi 'di ba meron ding gusto na naghain ng reklamo din, impeachment din. Yun si Cardema, dating Yusek Cardema ng Duterte Youth Party List, kaso hindi tinanggap yung kanilang paghahain ng impeachment po. May kaibahan ba yun? Dito na hindi pa nag-uumpisa rin ang sesyon. Parang sinabi yata doon, wala doon yung SecGen na tatanggap. Di ba opisina po yung mismong tatanggap? Tama ka, Admar. Yun nga yung dati, mga usap-usapan nga ng mga, ano ba yan, unahan ba tayo, ganito ba? Pero ngayon malinaw na eh. Pag hindi pala na-receive, hindi pwede. Ngayon hindi. Sinasabi nila, hindi. Pagtanggap mo dyan, immediately, no question asked, bigay mo kay speaker. Ikaw, speaker, no question asked, you are given 10 days. Within 10 days, i-refer mo sa plenary. At ikaw naman, plenaryo, yung buong kabuang kongreso, i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang trigger ng impeachment. For example, binaboy nila. Merong 10 na nag-file at yung isa lang ang ipinasok nila doon sa Committee on Justice, yung 10 days and 3 days, that is already grave abuse of discretion. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Oo, kayo may karapatan. Oo, kayo may rules. Pero wag niyong babuyin ang saligang batas. Dahil ito yung sinasabi ng saligang batas, sundin ninyo ang mga salita, the wordings of the provisions of the Constitution. Nakikita nyo rin po ba na maisasabay din dito yung impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte? Though, merong mga bulong-bulungan, merong mga naririnig tayo na parang nawawalan na ba sila ng gana na suportahan dahil meron daw mas mabigat na usapin ang kinakaharap ng ating bansa? Well, Edmar, nakita mo naman, no? Marami na rin nagsalita dyan. Ang sabi ng marami, ito nga actually 125 million daw, di ba? Yun naman yung unang question nila, yung 500 million, di naman laki na question yun eh. I don't know if that would be included. But i-total mo na, 625 million na pumasok na sa proseso ng COA. At sinasabi na nga ng COA, nagkakaroon na ng mga liquidation. And in fact, dun sa 125, I think, a large portion of that, naiayos na yung mga ito bilyon-bilyon yung pinag-uusapan. Bilyon-bilyon yung mga nagiging problema. Tapos yung isa nga sabi niya, paano ko naman susuportahan yung impeachment? Sinasabi nila 11 million in 11 days yung kay BP Sara. Yung kay Presidente sabi nila 4.5 billion a year. Pagka divide mo by 365 days, that's 12 billion a day for 1 year. So, di ba, ang hirap at pag tinignan mo yung buong budget report, yung COA report ng lahat ng mga departamento, kahit ngayon, makikipagpustahan ako kahit magkano, bilyon-bilyon ang mga unliquidated, ang mga kailangan pang subject to liquidation ng iba't ibang mga ahensya because that is part of the process. Hindi sinabing merong anomalya. Ang sinasabi, ayusin mo yung mga submission mo, yung mga documentation mo. Doon lang sa DPWH, if I'm not mistaken, 100 billion ang mga may problema pa sa COA. Sa Department of Health, I would think about 50 billion. So, ito yung mga sinasabi na bakit ka papatol dito sa isang impeachment na walang basis. Ngayon, pumasok tayo kay Presidente. Bakit nagkaroon yung basis ng kay Presidente? Di ba, ang naging problema, nakita at na-establish na may ghost projects. Nakita yung kanyang mga kabinete involved sa mga delivery sa pagtanggap ng pera. Yung mismong pondo, wag na natin sabihin ng mga chismisan, yung 60 billion ng PhilHealth, yung 107 billion ng PDIC, hindi pa nga decided to ng Supreme Court. Pero yung PhilHealth sinabi na, wag niyong galawin. Kinuha niyo yung pondo, nilagay niyo sa flood control. Yun, wala nang question doon. May papel doon, pinirma yun. That is a violation of the Constitution. Yung mga ODA funds,
Di ba? Alam mo, maintindihan ko, Admar, at saka MJ, kung kunyari, nagkaroon ng, di ba, itong ODA funds, ano ba to? Panay Guimaras Road, yung subway natin, yung North Rail, South Rail connection, yung ating South Rail, long haul. So, madami to, mga major projects. Kinuha mo yung pondo natin dyan, for about 2 years, about 400 billion yan. Naintindihan ko kung biglang nagkamarawi, nagkaroon ng biglang malaking problema. Teka lang, idadivert ko yung pondo. Kailangan ng tao dito ang tulong. Dinivert mo yung pondo, doon mo nilalagay sa flood control eh. So these are the questions that I feel personally na mga violations ng ating saligang batas. Violation yan ng ating saligang batas. Yan ay actual violation of the Constitution, yung mga binanggit na betrayal of public trust na kailangan sagutin ng Pangulo.